Kinakabahan ka ba sa darating na test? Yung tipong pag nakita mo pa lang yun, no? Parang mapapasuko ka na. So relax ka lang, normal lang naman yan, nakabahan tayo. Pero tandaan mo, sa exam na ito, hindi lang naman tayo yung kailangan eh. Kailangan din ng diskarte sa pag-shade at pag-manage ng oras mo. And pag-usapan natin yung mastering the shade. Bibigyan kita ng mga test-taking strategy para masiguro makakapasa ka at makakuha ka ng inaasa mong certificate. Kaya kung ready ka na, simulan na natin ang ating pag-discuss. Hindi ako magle-lesson simulan na natin ang ating pag-uusap. Actually, kanina pa ako nagsasalita, pero eto na yun. Pero mag-intro muna ako. Ito yung intro natin. Okay, papaalala naman ito na inyong ALS teacher, bago kayo pumunta ng school o bago kayo pumunta ng testing center, tandaan lang natin na ang A&E test ay multiple choice. So, ibig sabihin, mamimili ka from A to D. Ang tamang sagutin na andun lang, hanapin mo lang A, B, C, or D. Apat lang naman yung pagpipilian mo eh. So, huwag mo ituturing na kaaway itong test, ituring mo itong puzzle. Tip number 2, yung gamit check natin, ay papadala sa inyo yung Mongol number 2. Ito number 2. Pero hindi ito Mongol kasi, Pero yung Mongol number 2 talaga ang kailangan. Bakit hindi 1? Bakit hindi 3? Dahil, accordingly, sensitive yung machine, So, yung LED niya, yung pang shade natin, dapat akma lang dun sa machine na gagamitin. Magkano lang naman itong ganitong Mongol number 2? Hindi ka naman hirapan pagbili. So, tandaan mo yan. Magdala ka ng 2 o 3 lapis just in case maputol ito. Pag si-shade mo, dahil nga medyo kinakabahan ka, maaring maputol. Or magdala ka ng sarili mong pantasa. Tapos syempre, kung halimbawa ito, pambura, magdala ka na rin kung gusto mo. And hanggat maaari, kung may madadala kang ruler, magdala ka na rin ng ruler. Bakit kailangan natin ng ruler? Kasi, halimbawa, may ginawa kami ditong ganito, answer sheet na, example lang naman to, hindi ko sure kung ganito yung answer sheet dahil, buhat nung naging ALS teacher ako, hindi pa ako nakakakita ng mismong test ng ALS. Kaya gumagawa lang kami ng haka-haka. Haka-haka. Ito yung mga ginagaya lang namin doon sa mga nakikita namin na halimbawa, National Achievement Test para sa elementary or sa high school, yung mga ganon. Pero yung mismong test, hindi pa ako nakakakita So, bakit kailangan natin ng ruler? Dahil halimbawa, para hindi ka malilito. O halimbawa, nasa LS2 ka na. Nasa LS2 ka na, number 13. So, hanapin mo yung number 13. Sa dami niyan, minsan, meron kang nakakaligtaan or meron kang in-skip na number. So, para yung ruler ay alam mo kung, ayan, ganyan. Yan yung kagandahan ng ruler. And, doon naman sa pangalan, para sa kagandahan sa ruler, ganyan, Diba? Isi-shade mo yung letter ng pangalan mo. Isa-isa. Para alam mo kung saan. Doon mo magagamit yung ruler. And tip number 3 natin ay tulog at pagkain. So, tutulog ka at syempre kakain ka. So, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano bago ka matulog. Matulog ka ng maaga. Yan, para makarelax ang isip mo. And gumising ka ng maaga, maghanda, kumain bago umalis. Or kung halimbawa, hindi ka sanay mag-almusal na kagaya ko, kape-kape lang sa umaga. Pwede ka magdala ng baon. Magdala ka ng inumin mo, ng pagkain mo, yan. Pwede yan. Pero dapat, iingatan mo ang iyong answer sheet. Ina-explain ko ito sa mga learner ko na ang inyong answer sheet ay may ganito, Meron pa rin yan dito. Ito ay lang, bond paper lang Tsaka medyo matigas yun. So, ingatan nyo dahil ito, once malukot, hindi na siya mababasa ng machine. Mabasa, mapunit, yan, iingatan nyo, Pwede kayong kumain, halimbawa, andito, nasa desk, o kumain kayo ng ganyan, o ng ganyan, basta medyo malayo dito, sa inyong answer sheet. Dahil pag hindi na nabasa ng machine ang inyong answer sheet, 100% fail ka na. Sa pagsasagot mo naman, halimbawa, ito ang sasagutan mo, yan. Yan, pabilog lang siyang ganyan. Huwag mong gaganyanin. Huwag yan. Huwag din kalahating ganyan. Hindi yan mababasa. So, dapat ganito lang, Pwede ka mag-umpisa sa labas, paloob, o ganyan. Pwede rin sa loob, palabas. Yan.
So, ikaw nang bahala sa diskarte mo ha. Basta pupunuin mo yung bilog. Ano? And kaya nga, nagpadala ako ng ruler para siguraduhin na yung sinasagutan mo ay kung number 1 man, nasa number 1 ka na learning strand. Ano? Kung ano ba, LS5 ka, nasa LS5 ka na, yun, check mo lagi. Ano? Yun yung purpose ng ruler para hindi ka nalilito. Dahil, halimbawa, ang nasagutan mo ay number 6 para sa question number 5. O, di ba? Ang binasa mong tanong ay question number 5. Ang na-shade mo ay number 6. O, mula dun sa number 6, mula dun sa number 5, hanggang dun sa dulo, mali na yun. O, malaki yung chances na magkakamali ka dahil mali na yung na-shade mo. Ano? Maliban na lang na parehas number, parehas ang correct answer, pero sa ganyan kasi, domino na yan. Kung sa kauna nagkamali hanggang dulo, yun, maaring mali na list. Kaya ingatan mo at lagi mong pansinin, tandaan. Ano? So, paano kung hindi mo talaga alam ang sagot? Iiwanan mo na ba itong blanco? So, di ba meron nga tayong 4 na choices? Ano? So, dito sa 4 na choices na yun, piliin mo muna yung pinakang mali, yung 2 pinakang mali. Kung alam mo mali, alam mo namang mali yun. O eliminate mo na yun, tanggalin mo na sa pagpipilian. So, may 50% ka ng chance na tumama. So, ano? Kaya yun lang, ano? Ang dali lang ba? Mas mataas kasi yung chance na lang ganun kaysa yung manghuhula ka. Ito na lang. O, basahin maigi ang tanong. Tandaan mo pag merong not, except, o always, minsan doon na nagkakatalo yung sagot. Ano? O, halimbawa, lahat ng nakasulat ay mabubuting gawain maliban sa, o, di ba? Doon mo na maliban sa, o alam mo nang negative yun. Ang mga ganun. No? All of these are positive trait except, o mga ganyan. Babasahin mo lang maigi yung tanong. So kung matatas ka, sagutan mo muna ng lahat ng alam mo o ng madali para sa'yo. O sagutin mo, skip mo muna yung mga hindi mo kaya. Skip mo lang yun, tandaan mo lang yun. O balikan mo na lang pagkatapos mo. Hindi mo babalikan pagkatapos ng hanggang LS6 ha. Halimbawa, LS1. Ano, sa LS1 ka, medyo may nahirapan ka sa number 7. O, lagpas mo na, 8 mo na. Hanggang sa number 50. O, pagkatapos sa number 50, balikan mo na yung number 7. Huwag ka mo nang dediretso dito sa LS1 Filipino dahil makakalimutan mo na yan. As either makakalimutan mo o mauubusan ka ng oras. Ano? So, sana ay naintindihan mo, no? So, bago tayo matapos itong aking pag-explain, tandaan mo lang na ang test na ito ay isang hakbang patungo sa mas malaking pangarap. Para ito sa iyo, sa pamilya mo, sa trabahong gusto mo. Huwag kang panghihinaan ng loob kung nahihirapan ka sa math o sa English. Ang mahalaga na andun ka, lumalaban at sinusubukan mo. Yan, sana nakatulong sa iyo ang mga tips ko para sa pagkuha mo ng test. Ano? So kung may kailangan ka pang alamin, ask your ALS teacher, ano? Kung wala naman, kung halimbawa naman hindi mo siya makontak, pwede ka mag-comment sa baba. Susubukan nating sagutin yan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa panonood at sakaling makapasa ka, comment ka sa baba ha. And para makongratulate ka namin ng lahat ng ko, o makongratulate kita, at makongratulate ka rin ng lahat ng makababasa ng iyong comment. Ano? Pero syempre, positive ako since pinanood mo hanggang dulo ito. Sigurado ako makapapasa ka. Ayun. So, galingan natin and malapit na exam. Good luck sa iyo. Maraming salamat sa panonood at see you sa next videos.